Everybody say, praise the Lord! So, answered prayer natin na merong mag-hands up to be sent sa mga lugar na bakante. So, God be willing, let's pray for Brother John Mark who decided to be full-timer in serving God, in preaching the Word of God. He might be assigned in Dipolog kasi yan yung pinaka-urgent na kailangan malagyan ng manggagawa. Tinawag ko na yan kay Sister Richie at masayang-masaya siya. I-coordinate na lang niya sa pamilya for confirmation para ang acceptance ay ma-confirm bago natin lahat gawin. Praise the Lord! At doon din sa Luzon, merong isang nag-fellowship sa akin by chat. Fourth year college na ito, subalit nagtaka siya, hindi siya makaka-enroll sa kanyang fourth year college. So sabi niya, Lord, kung ito na yung tawag mo sa akin, I will serve you as pastor. So be it, your will be done. So nag-decide na siya. Ito yung anak ni late Pastor Mario. Praise the Lord. Si deterred, yung nakasama din sa vision na gagamitin ng Diyos. And he might be assigned in Sariaya. Kasi nabakanti ang Sariaya, si Pastor Rameli na nabalik doon sa San Carlos, hiningi ng kanyang mga kapatid na doon na siya ma-assign. So sabi ko, sige, for the sake sa kanila. So itong lahat, let us continue to pray. Praise the Lord. Basahin natin ang mensahe ng ating buhay na Diyos. Hebrews 12:15 hanggang 16. Praise the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. All right. Alam naman po natin na palapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kung baga pa, malapit na tayo sa finishing line. Kung makikita ninyo yung lumba sa dagan, anong yung lumba sa dagan? Yung takbuhan, let's say 500-meter dash. Saan sila magpakita ng buong lakas? Di ba yung malapit na sa finishing line? Kaya ganun din sa buhay natin, ang paligsahan na ito, isa lang ang manalo. Ang manalo, ito yung who is able to endure, faithful unto the end. Praise the Lord. It doesn't matter how many, basta lahat sila. Isa lang ang qualification, yung maka-endure ka hanggang sa finishing line, faithful unto the Lord. Kaya meron tayong natanggap na warning, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Sayang, itong grace na dumating ng Diyos sa buhay natin, na nagligtas sa atin, nag-transform sa atin, nag-renew sa atin, nagbago sa buhay natin, nagturo sa atin sa kabanalan, sa katuwiran, baka mag-fail tayo sa grace of God. Lest any root of bitterness is springing up trouble you, and thereby many be defiled. Alalahanin natin, pag hindi ito maagapan, mag-defile pa ito ng marami pa. So, mag-ingat ang bawat isa. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meal sold his birthright. He despised his birthright. Na mensahe na ito dito. Birthright meaning to say that is your salvation, to inherit the blessing of your heavenly Father. Sayang ang nangyari. Kaya kung basahin mo yung Bible,
though he seek and cry bitterly for that blessing, hindi na naibigay sa kanyang buhay. Kaya sa buhay natin, habang binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabalik, kung nagkasala ka man, gawin mo na ng buong puso. Huwag mo nang ulitin, huwag mo nang balikan. Huwag mong i-provoke ang Diyos. Delikado. Huwag nating gawin yan. Kaya maging prayerful, maging watchful. Alam mo si Taning, magkasala ka na, patayin ka na walang kaligtasan. Parang si Judas Iscariot, nagkasala na, tuluyang pinatay ng dyablo sa pag-commit ng suicide. Wala na eh. Kaya habang marinig mo yung word of God, kung natamaan ka man, fight. Fight. Lumaban ka. Huwag mong hayaan that Satan will throttle you to your doom, to your miserable, eternal situation. Tandaan natin yan. Huwag tayong matakot sa gera. Huwag tayong matakot sa pandemic. Huwag tayong matakot. Wala yan. Meron man tayong katakutan yung impyerno. Kaya dumating sa atin ang grasya ng Diyos. Ayusin natin ito. Huwag natin itong sayangan. Huwag natin itong i-fail. Praise the Lord. Huwag na huwag. Tulad niyan, nandito na sa ating mga kamay yung kaligtasan na yan by the grace of God. Huwag mo nang pakawalan. Huwag mo nang ipakuha. Huwag mong pahintulutan na i-snatch yan ni Satanas. Hawakan mo yan ng mahigpit. Basahin natin yan. Hebrews chapter 2, 1 and 2. The Lord. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which you have heard, lest at any time we should let them sleep. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. You see? Itong kaligtasan na dumating sa buhay natin, let us give more earnest heed to the things which we have heard. Kaya habang makinig ka ng Word of God dyan sa upuan mo, di ba lumabas na sa preaching ko yan, si Satanas laging katabi? Yun ang magsira sa salita ng Diyos sa utak mo, sa puso mo, na hindi mo siya masunod, hindi mo makip. At lagi yan siyang magsusulsul. Kaya kung hindi ka mag-give earnest heed, which you have heard, sisirain niya ng masamang espiritu. Kaya lagi kong prayer dito, surround us with your angels. Cover us with your precious blood so that no evil can harm nor can disturb your people from receiving the word of God. So it is your responsibility to take heed which you have heard. Baka maya-maya kukunin, i-snatch ng masamang espiritu yung kaligtasan na yan. Anytime it will slip out of your hand. Sayang masyado. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. Naalala niyo yung sinabi ng angel doon sa Sodom and Gomorrah? Na lahat ng mga umayaw na magsisi, magbagong buhay, hanggang walang nakita doon na righteous. Nagbeg na nga si Abraham, Lord, if there are 50, susunugin mo ba? Hindi. If there are 40, susunugin mo ba? Hindi. If there are 30, hindi. If there are 20, hindi. If there are 10, yun ang pinakalist. Hindi man umabot ng 10. Nagkumpanya yung angels doon. Hindi man sila. Ayaw man nila. Tingnan mo. They receive a just recompense of reward. Silang lahat sunog. Physical and spiritual. Patay sa first death, patay pa sa second death. Bakit? They died in their sin. They died in their unbelief. They died in their being stiff-necked. Kaya nga sinabi diyan, if you are being reproved and
nagpatigas ka sa liig mo, it will be broken and without remedy. Doon yan sa impyerno ang wala ng remedy. Buti pa dito, meron pa. Praise the Lord. Kaso kung yung remedy na yan, hindi mo naman din gamitin, hinayaan mo rin yung masamang espiritu, dalhin ka hanggang sa katapusan ng iyong buhay, hindi mo ginamit yung remedy, wala ka rin. Tapos ka rin. Kaya, let us give more earnest heed sa mga napapakinggan natin sa kanyang mga banal na salita. Kasi nasa finishing line na tayo. You cannot escape the wrath of God, the judgment of God. That's why, do not ever neglect. Huwag mo talagang i-neglect ang pagsunod. Basa, Hebrews 2 verse 3. Praise the Lord. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? You see? How shall we escape if we neglect so great salvation? Pag in-neglect mo yung salvation, ayaw mo magsisi. Pag in-neglect mo yung salvation, ayaw mo maglinis. Pag in-neglect mo yung salvation, ayaw kang maniwala. Yun na. You cannot escape from the wrath of God. Itong sanglibutan ito, malapit ng sunugin ito ng Diyos. Pero, kukunin niya muna yung mga anak ng Diyos, patay o buhay. Kaya, therefore, lahat na hindi gumamit sa grasya ng Diyos ng mabuti na inayos talaga ng husto, i-neglect mo, ay nako, kawawa talaga. Wala nang ma-describe na pwedeng i-describe natin, hindi basta-basta. Kaya magsikap po ang bawat isa, huwag magpaisi-isi. Alam mo ang ano ni Satanas, number one niyang malakas na effective talaga na weapon, yung bang dalhin ka sa pag-alinlangan. Pag ang tao nag-alinlangan sa Diyos, pag ang tao nag-alinlangan sa Word of God, hindi na yan magsikap. Kaya yung unbelief na yan yung maghatid sa iyo sa impyerno. Eh kung ganon, kailangan pala natin ng faith sa Diyos. Walang ibang source niyan, yung Word of God. Kailangan mo i-nourish mo yung faith mo sa Word of God. Sabayan mo ng pagsisikap, sabayan mo ng gawa. Bakit mo magagawa yung utos ng Diyos? Dahil may faith ka sa Diyos. Bakit may faith ka sa Diyos? You take heed, nagtitake heed ka sa mga salita ng Diyos na pinapakinggan mo. Nilalagay mo sa isip, sinasa puso mo. Ganon. O kaya, pag dinapuan ka ng spirit of unbelief, wala ka ng Word of God. Wala ka ng paniwala sa mga kahit pa anong pang warning ng Diyos, pag hindi ka naniwala, wala yan. Walang effect yan, hindi ka na nga naniwala eh. Kahit pa anong description dyan, pag hindi ka naniwala, wala na. Para ka ng zombie. Lumalakad na, you are like a zombie walking as dead. Spiritually, you are dead pag wala ka ng faith sa Diyos. Kaya yung unbelief na yan, pinakamalakas na virus yan. That will inflict your soul in hell. Yan ang pinaka nakakatakot, ang unbelief. Basahin natin yan. Hebrews 3 verse 12. Praise the Lord. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. See? Unbelief, you are departing yourself from God. Pag ikaw ay nag-alinlangan na umalis ka sa Diyos. Meaning to say, you refuse to recognize, you refuse to believe God, so therefore you departed yourself from God. O imagine that. Maging katulad ka na sa maraming mga tao sa sanglibutang ito. Kasama ka na magmarcha doon sa dagat-dagatang apoy. Kasama ka na doon magmarcha sa mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kasama ka na magmarcha doon sa spiritual blindness, mga blind na, bulag na.
mahulog lahat yan sa kapahamakan. Wala nang liwanag, wala na. Yung tinatawag na lost control ka na. You are going astray ka na. Walang Diyos eh. Kaya, take heed, brethren, lest there be an any of you evil heart of unbelief. Pag nag-start ka na ng alinlangan sa Diyos, that is an evil heart. Masamang puso yan. Hindi yan good, hindi yan healthy, hindi yan maghahatid sa iyo sa ikabubuti mo. So, iwasan mo lahat yan, yung unbelief na yan. Huwag kang magkulang sa salita ng Diyos. Huwag ka talagang magkulang. Never talaga. Pag merong sign na wala kang gana sa pagpakinig ng Word of God, huwag mong hayaan yan hanggang mawala ka na ng gana. That is an attack of Satan. That is an attack of the devil sa buhay mo. There should be something wrong. May nagdi-disturb sa buhay mo. May nagko-contradict sa pinapakinggan mo. Dapat you must have healthy heart. You must have healthy mind. So, what you should do? Gamutin mo yan sa madaling panahon. Gamutin mo yan. Mag-meditate ka sa Word of God. Pagtibayin mo talaga yung isip, yung puso mo. Patalasin mo sa katotohanan ng salita ng Diyos that you may discover the great lie of Satan, the great deception of Satan. And after that, resist the devil. After that, yan mo yan. Do not ever na yung direction mo papunta ka ng disobedience to the Word of God. Wag. Kaya, magsikap. Marami ng ihimplo pinakita ang Diyos, tapos ayaw mo pang magising. That's why those things na nauna ng mga napahamak na nakaangkin ng judgment ng Diyos, these were the examples of their unbelief. So mag-ingat ka. Mag-ingat tayo. Basahin natin yan. Hebrews 4:11. Praise the Lord. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. You see? Huwag mong sabihin, lahat ng inilibing dyan sa sementeryo nakalagay RIP, they are rested. Most of them don't have rest. Hindi lahat namatay dyan in the Lord. Hindi namatay lahat dyan obedient. Alam yung anong obedient? You are blameless. You are spotless. You are sinless. Hindi basta-basta yan. Kung yung mga unang verses, take heed, give diligence. Kung mahirap yung board exam ng CPA, mahirap yung board exam ng bar, kailangan mo talaga mag-diligent sa mga review mo para lang mapasahan mo yan. Lalot na itong spirituality natin. Hindi basta-basta. Pag hindi mo yan bigyan ng diligence, pag hindi mo yan bigyan talaga ng buong puso, pag seek sa Diyos, you can never be successful. Kaya nga, the Bible says, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways and his thoughts. And let him return unto the Lord, for He will have mercy and abundantly pardon. Then use that opportunity. Then after that, being pardoned or forgiven, then go and sin no more till you die, till the coming of Jesus Christ. Then within that span of waiting, huwag kang mag-luya-luya. Huwag kang manghina-hina. Huwag kang mag-isi-isi. Ang Bible, ito mga verses na lumabas ngayon, nandyan lahat ang pagsisikap po natin. Anong klaseng pagsisikap? Basa, Hebrews 6:11. Praise the Lord. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Yan. Bawat isa magkaroon ng pagsisikap to the full assurance of hope unto the end. Huwag mong hayaan na makalusot si Satanas. Huwag talaga. Never talaga.
That's why dito sa atin, sa banal na salita ng Diyos, laging mayroong paalaala, laging mayroong warning. Bakit? Beforehand na mangyari ang paggawa mo ng kasalanan, God gave you already the warning for you to be aware. If you disregard the warning and you focus to yourself and you focus to your flesh, then that's the time. Magtatanim ka na sa laman. Pag magtanim ka sa laman, and if you are caught, you will reap corruption. But if you are being quickened, ginising ka ng Diyos, then, pagsikapin mo ng husto, huwag ka nang bumalik. Forgetting those things which are behind. Reaching forth unto those things which are before. Kaya nga, ang instruction ng Diyos dito, Paul said, what I gained, worldliness. What I gained, lust of the flesh. What I gained, lust of the eyes. What I gained, pride of life. Those I count them but as dung. Pag hindi mo yan binilang as dumi, you are putting percentage of importance. You are putting percentage of pleasure. Hindi ka sunod sa Diyos. Count it as dung. Count it as lost. Talo na yan. Hindi mo na yan mabawi. Then, you have to press forward toward the mark of the prize of the highest calling of God. Dito ka na mag-forward sa katotohanan, sa katuwiran, sa kabanalan ng Diyos. So, make diligence to the full assurance of hope unto the end. Praise the Lord. Ang mahirap diyan yung how to sustain. Pero kung meron kang diligence, di magsikap ka, huwag kang mawala ng salita ng Diyos, magsikap ka. Kunting ma-detect mo na mga temptation sa buhay mo that will drag you to sin, automatically, kayo mo cancer, kung early stage pa, the better na makuha na yan. Ganun. Kaya, ganun po sa buhay natin. Praise the Lord. Kailangan talaga be diligent. Huwag kayong mayamot na merong nagsumbong sa akin, tapos na-reprimand kayo. Naku, dapat bigyan nyo ng reward yung nagsumbong. Praise the Lord. Mahalin ninyo dahil sa kanila na na-spare ka, na-save ka. Tingnan mo yung si Mordecai na nag-save sa buhay ng hari. Di ba? Binigyan siya ng blessing. Ganun po. Sino man dito sa inyo magalit pag sinumbong, you are backing up the work of Satan in your life. Binaback-upan nyo pa si Satanas sa buhay ninyo dahil galit kayo. Wag. You have to be thankful. Magpasalamat dapat ang bawat isa. Praise the Lord. Ganon yan ang tamang gawin natin. Ano pang klaseng pagsisikap sa faith natin sa Diyos? Basa pa. Hebrews 10:23 hanggang 25. Praise the Lord. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yes. What kind of faith we should have? Faith without wavering. Hindi kayong faith mo up, down, up, down, up, down, up, down. Ganon yung, ano palang tawag ng wave? Ganon. Up, down. Without that kind of faith, dapat wala yan. Kailangan yung faith natin as eagle, mount as eagle. Running without wearying, walking without fainting. Ay, paano mo yan magawa? Take heed sa Word of God.
Kasi isang iglap lang, hindi ka mag-take heed, pasukan ka ng bakukang, tapos hindi ka naka-recover. Paspasan ka ni Satanas kulata, antod malupog ka hanggang matumba ka, hindi ka na makabangon. Maaari lang. Pag mag-action ka pa ng bangon, tudasin ka pa niya. O payag ka niya. Huwag kang pumayag. Tumayo ka. While you hear, alam mo ang sekreto ni Satanas para ang tao hindi na makabawi? Takpan niya yung tainga. Palayuin niya dito simbahan. Doon sa labas kayo, wala kayong marinig na salita ng Diyos. Kaya ang Bible nagsabi, while you hear the voice of God, harden not your heart, because the voice of God is saving you. The voice of God is giving you an opportunity to enter into the kingdom of heaven. The voice of God is sparing you from eternal suffering. Habang marinig mo ang salita ng Diyos. Paano kung wala ka nang marinig? Who will remind you? Who will spare you? Tapos lahat na marinig mo yung masamang espiritu. Tudasin ka talaga niya. Kaya, minsan ka nagkamali, bumangon ka. Praise the Lord. Bumangon ka. Kaya magsikap talaga. Huwag mag-easy. Huwag sayangin yung panahon. Ako, dami pa sana nating magawa para sa gawain ng Diyos effectively para sa kanyang kalutian. Kung iniisip natin yan, treasure to your heart the moment, the time that you will spend with the Lord. So let not Satan rob your time in the Lord. Huwag mo hayaang nakawin ni Satanas yung oras mo, yung panahon mo na para sa Panginoon. Ganon po. Kaya sinasabi po dito, anong gagawin natin? Provoke unto love and to good works. Hindi kayo i-provoke mo yung kapwa mo to sin. I-provoke mo yung kapwa mo to lust of the flesh. I-provoke mo yung kapwa mo to lust of the eyes. Pakitaan mo siya ng mga porno para ma-provoke siya. Gumawa din ng kasalanan. Pakitaan mo siya ng mga hindi maganda. Huwag. Kung mag-provoke man tayo sa isa't isa, good work, mabuting gawa. Praise the Lord. Mabuting gawa. Tingnan mo yung serpent, gi-provoke niya yung tao na mag-disobey sa Diyos. Ano ba yung disobedience doon sa Diyos? That is evil. You are fighting and doing contrary to the commandments of God. That is rebellion. That is disobedience in the eyes of God. Gi-provoke niya ang tao. Naniwala naman din. Sumunod naman din doon. Tingnan mo anong nangyari sa kanila. Naging ano sila ngayon? Pinaka-ihimplo ng Diyos na hindi dapat tularan. Kaya, tayo na nanindigan ngayon, huwag kang magkumpiyansa. Praise the Lord. Huwag kang magkumpiyansa. Huwag talagang magkumpiyansa. Huwag kang magsalita ng patapos. Kaya naalala ko yung si Brad Barbolfa. Sabi niya, buhay pa yun ha. Nung na-assign ako sa Dumaguete, assistant ni Bishop Bobby, sabi niya sa akin, Chit, narinig ko, ipadala ka ni Pastor Samuel Gabri sa Manila as advance party. Yang mukha mo, hindi ako maniwala. Hindi ka matukso sa Manila. Alam ko ano ang Manila. So, sinabi ko, no comment. And I ponder myself. Nag-ano ako, Lord, help me. Mabuti na lang yung kanyang salita sa akin, it serves as warning. Warnings are so necessary for those who are unaware. There are so much people who are unaware na napahamak because they did not receive warning. Kaya itong mga warnings ng Diyos, huwag mo itong baliwalain sapagkat may nakikita siya sa unahan. Magbigay ba yan ng warning ang Diyos kung walang nakikita sa unahan?
Try to disregard warning, di ba mapahamak ka? Usually, yung pababa na kalsada na long and winding road at pababa pa, may warning yan ang government. Check your brake. Kasi doon mo na malaman, wala ka palang brake na malakas na yung bulusok. Wala na. No time for you na magpatabi ka pa. Dapat nandoon ka pa sa level. Check your brake. Pag nalaman mo wala ka palang brake, release the accelerator. Tabi ka. O di safe ka. After warning, you disregard it. Nalaman mo wala ka ng brake, bumulusok na ng malakas, hindi mo na ma-manage yung wala. Kaya, tayo na tumatayo ngayon, huwag magkumpiyansa. Praise the Lord. Basa. 1 Corinthians 10:12. Praise the Lord. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Yes. Ikaw na nag-iisip na nakatayo, nakapahindigan, nakasunod, mag-ingat ka. Warning, baka ikaw ay malaglag. Warning. Totoo talaga, pagdating ko ng Manila, hindi naman lingid sa iyo, hindi ko na balik-balikin yung experience ko doon. Dami akong na-encounter talaga na kung hindi lang sa warning, baka unaware ako, baka nagulat ako, baka hindi ako makakontrol sa sarili, sa laman ko. Mahulog at talaga ako sa paggawa ng kasalanan. So warning is very necessary, very important. Mag-ingat po. Kaya anong sabi ni Paul? Do not receive the grace of God in vain. Kailan mangyari na ni-receive natin ang grace of God in vain? Yung bang after you were forgiven, after you were enlightened, after you were able to keep the law, the statutes of God by Jesus Christ. Tapos nag-isi-isi ka. Nagkumpiyansa ka. Nagpalayo ka sa Panginoong Diyos. Iba na ang tinitake heed mo. Hindi na yung word of God. Hindi na yung word of truth. Yun na yung ibang pinanggalingan. Pag nahulog ka at napahama ka ng tuluyan, yes, you receive the grace of God, but in vain. Nahulog sa walang kabuluhan. Hindi rin naghatid sa iyo sa kaligtasan. Naghatid din sa iyo sa kapahamakan. Kasi hindi ka take heed. Hindi ka nagbantay sa mga warning. Praise the Lord. So, mga warnings, bantayan natin ito. So, anong gawin natin? Basa. 2 Corinthians 13:5. Praise the Lord. Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? You see? Suriin nyo yung sarili ninyo. Kung kayo ba talaga nasa pananampalataya, subukin nyo yung sarili ninyo. Hindi nyo ba alam ang inyong sarili? Gaano si Jesus Christ nandyan sa inyo? Maliban ikaw ay reprobates. Anong reprobates? Hindi naasahan na nakapagpahindigan nung ikaw ay tinukso. Walang paninindigan nung ikaw ay tinukso. Walang obedience nung ikaw ay tinukso. So imbis mabuti ang pinakita mo na gawa, pagdating ng tukso, you entered into that temptation. Reprobate ka. Wala kang panindigan. Kaya mag-ingat. Gagapangin tayo ni Satanas. Kailangan maging watchful, maging prayerful. I-prove mo yung sarili mo. Kung nandiyan ka ba sa katotohanan ng Diyos, talagang yung direction ba ng iyong pinupuntahan, nilalakaran, action, movement, na lahat ng buhay mo, hindi ba yan nag-go against the will of God? If it against the will of God, then automatically stop it. Gusto lang ng ating Panginoong Diyos, huwag kang lalabas sa kanyang turo. And make your calling and election sure. Siguraduhin, manigurado lang tayo sa pagpili ng Diyos at sa pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Huwag mo yang
katulad ni Esau. Hindi siya nanigurado sa kanyang blessing. Natatanggapin niya. He despised his birthright. Basahin, 2 Peter 1:10. Praise the Lord. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Yan, ang tanong, do you give diligence to make your calling and election sure? Ginagawa mo ba ito? Na pagsisikap para masigurado mo ang pagpili at ang tawag ng Diyos sa iyo para ka maligtas? Do you make sure? Sinisigurado mo ba ito? Yan ang tanong. O you let it snatch by your enemy, by the devil. Hinayaan mong manakaw ng masamang espiritu. Kaya, therefore, sa buhay natin. Naalala niyo yung video clipping na pinasa ng pinasa? Yung dramatize nila yung simbahan na nagsisigaw na nagpupuri sa Diyos. Tapos may pumasok 2 armado, nagpanggap ng mga terorista. Saman, you denounce Jesus. If you do not denounce Jesus, you will die. If you denounce Jesus, you will live. Doon nakita na hindi steadfast. Doon nakita na hindi unmovable. Doon nakita na hindi willing magbuwis ng buhay para lang sa kaligtasan. Hanggang naubos sila, isa na lang naiwan. Yung isa, pati yung pastor kasama doon na denounce Jesus. Yung isang membro doon, nung pinapili siya, sumigaw pa siya. I rather to die. I will not denounce Jesus. Nag-awit pa siya ng papuri sa Panginoon Diyos. Wala siyang kinatakutan. Sabi niya, ikaw lang ang may-ari sa buhay ko. Ikaw, wala nang iba. Yung pala, nagpanggap lang pala yun. Membro pala nila. Kaya sabi nila, yung nagpakita na sila, ikaw, pastor, wala kang paindigan. Kayo, mga membro, walang paindigan. Doon na bisto. Dito sa Bible, prove. Examine. Whether ye are in the faith. Praise the Lord. Suriin mong sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. Nandiyan ka ba sa faith? Nandiyan ka ba na yung faith mo sa Diyos? Tama ba talaga? Do you make your calling and election sure? If you do that, the Bible says you will never fall. If you do that. Praise the Lord. Now, paano natin gawing sure ang ating calling at election? Basa. 2 Peter 3:14. Praise the Lord. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Yan. Say, be diligent that ye may be found in him in peace, not in trouble. In peace, because you do not do wrong. Hindi ka gumawa ng mali. You protect the grace of God dumating sa buhay mo. You stood, nandigan ka para sa kaligtasan mo. Without spot and blameless. Ganun ang ating pagsikap. Praise the Lord. Ganun ang atong inana ang atong pagpaning kamot. Marami pa tayong ililigtas. Do not ever be part of the soldiers of darkness na isa ka na magtumba ng mga kaluluwa. Isa ka na magpahamak ng mga kaluluwa. You become an offense of others. See to it. Isa ka sa mag-rescue. See to it. Isa ka na magligtas. Paano ka magligtas? Paano ka mag-rescue? Jesus said, I sanctify myself that they shall be sanctified.
O di magsikap ka para magamit ka ng ating Panginoong Diyos. Last verse, basahin natin. Luke 22, verse 32. Praise the Lord. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. You see, huwag mo talagang hayaan yung faith mo sa Diyos will fail. Ano ba yung faith sa Diyos? That is your good relationship with God. That is the only thing God will be happy. Na meron kang magandang relation sa Kanya. Yung faith mo. Without faith, it is impossible to please Him. For him that cometh to God must believe, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So do not ever fail your faith. When thou art converted, strengthen thy brethren. Converted, you are already convinced. Converted, you are already decided. Kaya nung nagpasok sa akin si Brother John Mark, meron daw siyang i-fellowship sa akin. Sabi ko, ano kaya ito? Nakakita na kaya siya ng maging katuwang sa buhay? Ay ang sabi niya, Pastor, I will answer the call of Jesus in my life to serve Him full time. Praise the Lord! I-timing, nag-iisip ako sino ma-assign dyan sa Dipolog. Okay, ikaw na ma-assign sa Dipolog. Keep yourself, make yourself ready. Kung hindi ka ipabasko doon sa Cagayan para sabay kayo ni Pastor Francis, sama ka sa amin sa Zamboanga, i-drop by kita doon. Magsama kayo ni Pastor Francis Di Ala para ma-acquaint mo. Then, bukas, si Brother John Mark na mag-handle ng preaching doon sa Toril para ma-practice mo yung gift. Praise the Lord. Bukas isama din kita, RJ. Kasi ito si Brother RJ, nag-full time na ito. Si Brother RJ nag-decide na nag-full time. Hindi ko siya ma-assign muna. Kailangan ko pa siya dito. Praise the Lord. Pero ma-assign din ito in God's time. Pero ang kategory niya, full-timer na siya. Iniwanan niya lahat, trabaho niya, tinalikdan niya lahat. Sabi ko, kailangan ko pa ikaw, at kung may mga lakad ako, wala akong assistant katulad mo na full-timer na maasahan ko. So, wait for your turn. Praise the Lord. So, salamat ako kay Jesus Christ. So, i-pray natin itong lahat by the grace of God, by the power of God. You see, the most important is that huwag kang matakot mag-decide if ever that is the call of God to your life. Huwag kang kabalaka. Huwag kang mabahala sa kinabukasan mo. God will take care of you and God will give you the best blessings na ibibigay sa iyo dito man at lalot na pagdating ng panahon sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. Kaya magsikap po ang bawat isa. Do not ever lover of anything that will bring you to hell, but be a lover of God. Mapag-ibig tayo sa Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya nung sinabihan ko na si Sister Richie, nagpaalam ako kay Sister Richie, God did provide a pastor that will be assigned in your parents, in your family. Will you accept him? Sabi niya sa akin, alanganin siya primero, sino yan? Ilang taon yan? Ganito. Sabi ko, anak ito ni Pastor Dudong Buagas. Yung umiiyak pag kumanta? Yung umiiyak pag nagte-testimony? Gusto ko yun. Praise the Lord! Salamat kay Jesus dahil acquainted ko siya dyan nung nandyan ako. Tatawagan ko si Mama. Sabi niya, tingnan mo. Yung iyong previous na paglilingkod, merong nakaka-observe. That will be what? A reference sa assignment mo. Praise the Lord. Ay, hindi lagi masayang. What you have done good for so many years ago, that will never be useless.
time will come that will be reckoned. Maalaala yan ng mga tao. To the glory of the Lord. Kaya, huwag mong sirain yung record mo. Huwag mong sirain yung record mo. Sinabi dyan, keep your name good. Praise the Lord. Yung pangalan mo, huwag mong dumihan. Huwag mong sirain talaga. Sa madla, sa sikrito man, sa hayag man. Ingatan mo talaga yan. A good name is better than a precious ointment. Importante yan. Praise the Lord. Kaya nung na-recognize ni Sister Richie at masayang-masaya siya, sabi ko, Lord, salamat po. Hindi naging sayang yung sacrifices ni Brother John Mark dahil naging reference yung previous niya na napansin sa kanya. Tingnan mo. Kaya ingatan natin ito. Asset natin yan sa Panginoon. Magpayaman tayo sa Panginoon. Praise the Lord! At maraming makinabang yan, maraming mabless yan. At masaya din ang Diyos. Gagamitin niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Lipayo nato ang Ginoo, ang Diyos. Pasayahin natin ang Diyos. Huwag natin siyang saktan. Do not grieve the Holy Spirit. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.